Father, thank you for this night, oh God. Let your presence, oh God, let the Holy Spirit, oh God, comfort, let the anointing, oh God, let there be power, God, in your words, let have, oh God, authority sa amin, Father. Let there be change in our hearts, in our minds, and Panginoon Lord. We thank you, Father, and this we pray in Jesus' name. Amen. So, excited na po ba kayo for tonight? And kasi ako po, excited na po talaga ako. Kasi bakit ba napaka-excited ko? Kasi itong word mo na i-share ko sa inyo, this is very real to me. And I know that this will help you as a leader 100%. As someone na talagang may gagawin para sa Panginoon. Amen po ba? Yan. So, aware naman po tayong lahat na bilang isang Kristiyano, marami ka talagang pagdadaan ng problema. Talagang matitinding problema. Yan yung tipong hindi mo talaga maisip na ganito yung problema na to eh. Pero minsan po naisip mo din na sasabihin mo, kaya ko to, kaya ko yan, I can do this. Diba? Sabi mo, pero minsan po, ang hirap panindigan. Kaya mapapatanong ka sa Lord, Lord, what should I do? Ano po ang gagawin ko doon? Tapos ngayon po, gusto ko malaman niyo na mahahanap nyo yung sagot na yan. Mahahanap nyo yung sagot na yan sa tanong na ito sa Hebrews 10 chapter 20. Hebrews 10:23. And sabi niya po doon, we must continue to hold firmly to our declaration of faith. The one who made the promise is faithful. So sabi niya nga po doon, hold firmly. And that's what you should do. So the title of my message tonight is holding on. So we're gonna talk about holding on why and how we should hold on. Ito po yung holding on na hindi pa cute, na parang HHWW lang. Ito po yung holding on na talagang mahigpit, na kahit anong mangyari, kahit sinong dumating, patuloy ko pa rin kakapit. So I will be sharing to you 3 points on how to hold on and illustrations that will inspire you to do so. So my first point is, do not forget. What should I not forget? Ano dapat kong hindi kalimutan? Nagdi-devotion ka, di ba? So may promise kang natatanggap sa Lord. Kapatid yan ang huwag na huwag mong kakalimutan. The promise of God to you. The plans that He has in your life. Yung mga dreams that He has implanted in your mind. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, one of my life verse, sabi niya doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a bright future. So pag sabi doon, declares the Lord, totoo yan. Panghawakan mo yan. Kasi pag Lord na nagsabi, tiyak mangyayari yan. Kaya huwag na huwag mong kakalimutan yan. Tama po ba? Yun. Tsaka ito po kasi yun eh. Kapag ikaw nakalimot ka talaga, mapapagod ka eh. Pag may ginagawa ka, tapos nalimutan mo, bakit ko ba ginagawa? Mapapagod ka lang eh, di ba? Kaya pag nagpisa ka ng mapagod, hindi ka nakikilos, wala ka nang gagawin. Paano na yung promise ni Lord? Paano na yung planan sa buhay niyo? Diba? Paano na yung mga pangarap na meron siya para sa'yo? So I'll be having this illustration. Kilala niyo naman po siguro si Joseph, diba? Si Joseph the Dreamer. Ayan. So I believe you are familiar with him, you are familiar with his story, diba? Ako po pag naririnig ko yung kwento niya, kapag talaga nababasa ko yung nagiging devotion ko yun, talagang naaawa ako sa kanya eh. At the same time, namamangha talaga ako sa kanya. Kasi napakatindi ng tao na to eh. Grabe talaga siya. Isipin niyo po yun, no? No, pinano siyang patayin ng mga kapatid niya, diba? Tapos binenta siya ng mga kapatid niya, inakusahan siyang rapist, nakulong siya sa isang kasalanan hindi niya ginawa. At ito pa po yun, may tinulungan siya mga tao dun sa loob ng kulungan na yun. Pero nung ginawa nila sa kanya, kinalimutan lang nila siya. Ang sakit po nun, diba? Kung ikaw ay nandun sa lugar na yun, masakit yun para sa'yo. He'd been through a lot. Pero you know what? Joseph, he did not even complain nor blame God. Even his brothers, hindi niya po yung sinisi sila. No? Habang tumitindi yung problema na meron siya, mas tumitindi yung kapit niya sa Panginoon eh. Bakit? Kasi kung babalikan niyo po yung kwento na yun, no? Yung umpisa ng kwento, nag-umpisa lahat ng pasakit sa buhay ni Joseph, lahat ng mga paghihirap niya, nag-umpisa yun sa isang panaginip, sa isang dream. And you know what? He held on to that dream. No? Naniwala siya na, this dream is given to me by God. Kaya kapatid, huwag mong kakalimutan kung anong pangako sa iyo ng Panginoon. Huwag mong kakalimutan ang plano niya sa iyo. Kasi in the end, si Joseph, napunta siya sa isang posisyon na talaga namang deserve na dahil nakita siya for 13 years, kinaya niya. Kumapit lang siya sa Panginoon. Next. So my second point is learn to appreciate. What should I appreciate? A very simple answer to a very simple question. Everything. Lahat, kapatid, lahat. Lahat ng ibibigay sa'yo ng Panginoon, lahat ng tatanggapin mo sa Kanya. Even the small things. Sabi nga po sa Luke 16:10, whoever can be trusted in small things can also be trusted in big things. Gusto ko pong malaman ninyo na yung mga maliliit na bagay na yan ang cornerstone mo, kapatid. Yan ang foundation mo. Diyan ka mag-uumpisa. Meron na po ba kayo nakita na nag-uumpisa sa pinakamalaki agad? Di ba po hindi? Sa maliit ka talaga mag-uumpisa eh. So huwag mo kakalimutan
multiple shoes. Ano bang nararamdaman mo? Ano bang nararamdaman mo pag na-appreciate ka ng isang tao kahit maliit na bagay na yung nagawa mo para sa kanya? Masarap, di ba? Paano pa kaya ang Lord? Anong mararamdaman niya kung lahat binibigay niya sa'yo? Hindi ang saya-saya ng Lord. Tama po ba ako? Tsaka ito yun eh, every time you appreciate things in your life, there will be no room for dissatisfaction. You will always be satisfied. Kasi pag hindi ka marunong mag-appreciate sa mga bagay na meron ka, magsasawa ka talaga. Parang love din po yan, o sa mga pwede lang pa-love ko or love pagmamahal. Kapag hindi mo na mahal, kapag di ka na masaya, iiwan mo, bibitaw ka. Hindi niya na nabibigay yung pagmamahal na gusto kong ibigay niya. Kaya bibitaw ka na. Wala na. Tama ba? Hindi mo na ma-appreciate yung pagmamahal na ibibigay niya sa'yo. So next, may illustration again para naman po mga talagang biblical talaga to. I know you know Job, di ba? Kilala talaga yan si Job. Pag sinabing Job, alam mo na yan. Di ba? Siya yung type niya, siya yung pinakamayaman, no? Marami siyang ari-arian, ang saya-saya ng buhay niya, no? Yung spiritual life niya, napaka-faithful niya, napaka-humble niya. He never forget to thank God and worship Him. But you know, there's one day, no, that God bragged about Job to Satan. Sabi ni God kay Satan, yung anak ko na yan, napaka-faithful yan sa akin eh. Pero alam niyo po anong sabi ni Satan? Faithful lang naman yan sa'yo kasi blessed siya. Pag hindi na yan blessed, iiwan ka na yan. Bibitaw na rin yan sa'yo. Diba napakasutil ni Satan na nakakaasar? Ang sarap sapakin minsan eh. Pero hindi po naging ganun ang reaction ni God. Because he trusted Job so much. Sabi niya kay Satan, sige, hayaan ko, galawin mo siya. Bahala ka, gawin mo lahat sa kanya. Hinayaan ko ng Lord dyan kasi pinagkakatiwalaan niya si Job. Ayun po, doon na nag-umpisa lang yan, nawala yung ari-arian ni Job, nawala lahat ng pinaghirapan niya, yung asawa niya, kung ano-ano sinasabi sa kanya, namatay yung anak niya, mga anak niya, 10 anak niya po yung namatay. Tapos yung nagkasakit pa po siya, tapos meron siyang 3 malalapit na kaibigan na imbis na i-comfort siya, sinumbatan pa siya. Kung ikaw ay nasa kalagayan niya, kakayanin mo kaya? Kung ikaw kaya hindi ka na-bless, magsaserve ka pa rin sa Lord. Kung ikaw kaya nandun ka sa posisyon niya, kakapit ka pa rin ba? Ayan. So, mag-isip-isip po tayo mabuti, ha? Kasi, yun yung mga bagay na kapag nalagay ka na dyan sa isang sitwasyon na yan, talagang mapapaisip ka eh. Pero you know what was amazing about Job? No? Just like Joseph, he never complained, nor blamed God. No, he even say na hindi niya nga po sinumbatan ng Lord na, Lord, why me? Bakit ako? Napaka-faithful ko naman sa'yo. Bakit? Ano yung sinabi mo po ni Job doon? Sabi niya doon sa Job chapter 1, verse 21, I was born with nothing and I will die with nothing. The Lord gave and now He has taken away. May His name be praised. Yun sabi niya sa dulo, may His name be praised. So wow, grabe talaga. Grabe talaga ang ginawa ni Job. He still trusted God despite of all he had been through. At when he appreciated the trust that God has bestowed upon him and he held on to that trust. So start appreciating the things that you have in life. Kasi si Job in the end, nadoble lahat ng natanggap niya ngayon. And lastly, remember that God is always with you. Lagi mong tatandaan may kakapitan ka kapatid. Lagi mong tatandaan. Si Jesus, ginawa niya, kumapit lang siya sa Ama. Nung mangyayari na yung pangyayari ng gabi na yun, kumapit lang siya eh. So why dare to let go when there is someone who is not willing to let you go, to hold on to you, to support you, to give you everything that you need. So ano ba? Ang buhay talaga maraming problema, hindi mawawala yan kapatid. Ang buhay Kristiyano, lahat yan pagdadaanan mo. Pero you know what? There's someone to hold on to. Lagi mong tatandaan that there is God who is willing to hold you tight. Okay? So ano bang dapat mong gawin? Do your devotions every day. Apply the basic. Lagi mong tatandaan, magseryoso ka. Trust Him. Do not afraid of the unknown. No? God, He knows what He is up to sa buhay mo. And lastly, spend time with God. Pray. He's longing for you. So yun lang po. Maraming salamat po.